Mga minamahal kong kapatid kay Kristong muling nabuhay, Alleluia! Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay, Alleluia, Alleluia. So ang batian natin, kung mahirapan tayo sa Tagalog, Christ is risen, Alleluia, Alleluia. He is truly risen, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos at gising pa po tayong lahat. At yan po ang atin pong batian simula ngayong oras na ito hanggang bukas at sa mga susunod pang mga araw ng ating paglalakbay sa panahong ito ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang araw na pinakadakilang kapistahan ng mga Kristiyano. Sapagkat sa araw na ito, naganap ang pinakamahalagang ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Ang pagliligtas niya sa atin, ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at kasamaan. Kaya mga kapatid, totoo, mahalaga ang Biyernes Santo kung kailan ipinagdiwang natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Kahapon tayo ay lumuha na antig sa ating pagdiriwang at ang kanyang pagkamatay para sa ating lahat. Pero mga kapatid, kung nananatili lang tayo sa Biyernes Santo, di nananatili rin tayo sa kamatayan. Hindi napigilan ng kamatayan si Jesus. Ito yung katotohanan. Siya ay nagtagumpay sa kasamaan at kasalanan. Siya ay muling nabuhay. Totoong nabuhay. Sapagkat sabi nga ni San Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, tayo na ang pinakakawawang nilalang. Pero ang katotohanan, siya ay muling nabuhay. Sapagkat kung hindi siya muling nabuhay, baliwala ang ating pagpapakabuti, baliwala ang ating pagpapakabanal, baliwala ang lahat ng ating mga ginagawa kung hindi muling nabuhay si Jesus. Pero ang katotohanan mga kapatid, siya ay muling nabuhay. Nilusob ni Jesus ang pinakakutan ng kasamaan na walang iba kundi ang kamatayan. Nilusob niya ito at pinagtagumpayan. Kaya ngayong gabing ito, nagtagumpay na ang liwanag sa kadiliman. Akala nyo, sa buong pagdiriwang madilim tayo. Pero yung pagbubukas kanina ng liwanag, ito ay hudyat at tanda na nagtagumpay na ang liwanag laban sa kadiliman. Kaya tayo mga kapatid ay hindi na para sa kadiliman. Tayo ay para sa liwanag. Tayo ay sa liwanag na muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, mahalaga ang mensahe nito para sa ating lahat. Sinasabi sa atin na kung tayo ay kasama ni Jesus sa kahirapan, sa buhay natin na tayo ay naghirap, tayo ay magiging kasama din niya sa tagumpay. Yan ang mabuting balita sa ating lahat ngayong gabing ito. Kung susundin natin ang mga aral at mga halimbawa ni Jesus, makararanas tayo ng maraming mga pagsubok man at kahirapan. Mararanasan man natin ang maraming ito, pero sa ating pagsunod sa kabutihan, tinutulungan tayo ng muling pagkabuhay ni Kristo na tayo ay makapagsumikap, makasunod sa Kanya, tayo ay makapagbagong buhay, tayo ay makaranas ng panibagong buhay sa kay Kristo na siyang nagtagumpay sa muli niyang pagkabuhay. Kaya mga kapatid, ito po yung ating pinaghandaan. Simula nung Ash Wednesday, tayo nagpapahid ng abo, tayo ay nagsumikap makasunod sa pag-aayuno, sa pagdarasal, sa pagkakawang gawa. Ang lahat ng ito ay tumulong sa atin upang tayo ay makabahagi sa tagumpay ni Kristo ngayong gabing ito ng ating pagdiriwang
ng muling pagkabuhay niya. Sapagkat ito po yung ating realization. Ayaw na nating gumawa ng kasalanan. Ayaw na nating gumawa ng masama. Ayaw na nating makapamuhay sa kadiliman. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin ng kahirapan sa buhay. Pero dahil sa sumusunod na tayo kay Jesus, ito po yung garantiya niya na tayo ay kanyang gagabayan at babahaginan ng kanyang tagumpay. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, dumating din ang liwanag ng pagkabuhay. Isang buhay na higit pa sa ating inaasahan. Ito ay hindi lang darating kapag namatay na tayo. Sapagkat ngayong gabing ito'y muling pagkabuhay ang dumating sa buhay natin. Magtatagumpay na tayo sa kasamaan, sa kalungkutan, sa kahirapan, at sa mga bawat pagsubok na ating pinagdaraanan sa daigdig na ito. Itong sinasabi sa atin ni Kristong muling nabuhay. At panghuli mga minamahal ko mga kapatid, tayong mga nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lang basta naniniwala sa kanyang tagumpay. Kung hindi, tayo din na inaasahang ipapahayag din natin na siya ay muling nabuhay ayon sa ating pamumuhay at gawain. Sapagkat mga kapatid, itong naging misyon ni Maria Magdalena sa Ebanghelyong ating narinig. At iba pang mga babae na nakaranas nito. Narinig natin sa Ebanghelyo, sila ay tumakbo sa mga alagad at ibinalita sa kanilang karanasan. Hindi nila gaanong naunawaan ng pangyayari pero ibinalita nila ito. Ganun din mga kapatid, ang misyon ng isang Kristiyano, maging presensya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ipaalam natin sa lahat na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga mamaya, sa inyong pagbabatian muli, sa inyong pag-uwi sa bahay, makikita sa inyo na kayo ay nakikibahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya bawal ang nakasimangot, bawal ang isnabero, bawal ang palaaway, no? Walang lugar ang mga bagay na ito sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kayo ay nakangiti, kayo ay nagsasabing, nakikibahagi ako sa muling pagkabuhay ni Kristo at ito rin ay dapat ko maibahagi sa inyo na kasama ko sa bahay. Kaya yan ang mga kapatid ang malaking hamon sa atin. Kailangan malaman ng lahat na hindi nagwawagi ang kasalanan, ang kasamaan, na sa bandang huli, magtatagumpay ang kabutihan. Kaya po mga kapatid, kailangan na mensaheng ito sa ating panahon. Sapagkat marami ang mga tao na nawawalan ng pag-asa. Maraming mga tao, ang pakiramdam nila, sila ay patay na sa dami ng mga problema at mga pagsubok. Iba papatay-patay na. Wala nang sigla. No? Wala nang ngiti. Pero sa ngayong gabing ito, tayo ay magdadala ng pag-asa at ngiti sa ating kapwa na nawawala na ng buhay. Kaya tila bagang punong-puno na ang mundo ng kasamaan na tayo sana ay maging dahilan upang sila ay makaahon sa pagkakasala at kasamaan. Kaya mga kapatid ko, buhay at buhay ang nagwagi, hindi ang kamatayan. Kaya patuloy tayo sa pagsasabuhay ng muling pagkabuhay ni Kristo. Huwag tayo magsawalang kibo o magpabaya na lang. Hindi hahayaan ng Diyos na matalo tayo ng kalungkutan at paghihirap ng Biyernes Santo. Dumaadaan tayo sa Biyernes Santo. Pero ang katotohanan, hindi Biyernes Santo ang buhay natin. Ang buhay natin ay muling pagkabuhay. Ang buhay natin ay sa luwalhating tinamo
ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, liwanag ang magiging daladala natin simula sa araw na ito. Sapagkat buhay si Jesus, buhay ang ating Panginoon, oo, buhay siya mga kapatid. Kaya po mga kapatid, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Christ is risen. Hallelujah, hallelujah. Ulitin nga po ninyo. He is truly risen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay papasok